low pressure area na himo ng bagyo. Pag-asa ingon nga posible kining musud sa Pilipinas karong Huwebes. Sandigan Bayan gibasura ang bail petition sila Senator Bong Revilla, Richard Cambe ug Janet Lim Napoles. Top NPA leaders nga nidakpan sa Cebu wala ni apila sa kasong illegal possession of firearms nga gipasaka batok kanila ningong planted ang mga ebidensya. Mayong utusugbog sa mga nagsunod ng among pagsibiya Martes karon Disyembre 2 tuig 2014. Kini si Jai Sandoval maghatod kaninyo og mga nagunang balita. Kini ang Sunstar Pilipinas. Pag-asa ni butyag nga ang low pressure area nga naagawa sa Philippine Area of Responsibility nahimo ng bagyo ug gikatakdang musud sa PAR karong Huwebes. Kauban nato karon si Mayma Kasilagan gikan sa Pag-asa Mactan. Mayma Kasilagan, unsa ka tinuod nga ang gikusgon aning bagyo ha pareha sa bagyong Yolanda ug Pablo? Palapit ani siya sa Pilipinas based sa mga international model. May may pareho ani siya nga kusog pareho kay Yolanda ug Pablo. So posibilidad ani may two scenario kita, may possibility ani siya kung maduol na ani siya sa eastern part of the Philippines. There is a possibility nga ma-record ani siya going to Japan. And the next scenario is mo landfall ani siya sa Visayas, Luzon area. Yung the same as tracking of Yolanda. The same pathway ani ang ginagyan aning bagyo na si Ruby. Sa alas 11 karon sa buntag sa 2,326 kilometers ani siya east of Jinsan sa coordinates na 6.0 north latitude, 146.2 longitude. So maximum winds sa 75 km per hour hanggang ni 90 km per hour. 11 o'clock movement anis niya is west-northwest at 35 km/h. Expected ani siya mo enter sa Philippine Area of Responsibility sa sa buntag or sa gabi. Depende ani sa sa movement niya kung maudasig ani siya o mahina. Pero expected ani niya as of 35 kilometers na speed niya mo enter ani siya sa Philippine Area of Responsibility sa sa buntag. So for mga residents living in low-lying areas, mountainous and slope areas, then yung mga residents na nagapuyo sa seashore, gina-advise na maging alerto sa aning gapalapit na bagyo. And then to the Risk Reduction Management Council, alerted to the tropical cyclone issued by Pag-asa. Gikan sa Pag-asa Mactan, may makasilagan mayong udto. Daghang salamat, may makasilagan gikan sa Pag-asa Mactan. Samtang kagahapon, ang Cebu City Disaster Risk Reduction Management Council nagpahigayon og emergency meeting aron sa pagpangandam sa umaabot nga bagyo. Si CDRRMC Chairman Konsehal Dave Tumulak niingon nga makaapekto kining bagyo sa Visayas, hilabi na sa probinsya sa Sugbo ug sa sayo pa lang nangandam na sila. Andam na ang ilang equipment, lakip ang mga kagamitan nga anaa sa bukirang barangay, samtang ang ubang buhatan giawhag na nga mangandam. Gialerto na sab ang mga barangay ug ang ilang disaster brigades ug giawhag nga padayong mag-monitor ug makig-koordinar sa city government. Mga representante sa local school board ug ang Department of Education Cebu City Division nga nisamot sa meeting niingon nga ila na sab gi-identify ang mga tunghaan nga posibleng gamitong evacuation centers. Si Cebu City Mayor Michael Rama niklaro nga dili nila gustong maalarma ang publiko ug sayo lang nga nangandam ang syudad batok sa posibleng kadaot nga dalon sa bagyo. Gibasura sa Anti-Graft Court ang bail petitions nga gisangat nila ni Senator Ramon Bong Revilla Jr., iyang kanhi Chief of Staff Richard Cambe ug giingong pork barrel scam mastermind Janet Lim Napoles. Matod sa ruling sa Sandigan Bayan 1st Division karong adlaw, ang korte nibutyang nga dunay lig-ong ebidensya nga dunay konspirasiya si Revilla
Cambe ug Napoles aron malambigit sa plunder. Dugang sa korte nga tungod sa mong ebidensya, gidinay ang bail ni Revilla, Cambe ug Napoles. Ang tulo gikasuhag plunder and multiple graft cases kalabot sa giingong irregularidad nga nakitaan sa Priority Development Assistance Fund kon PDAF ni Revilla. Top NPA leaders nga nadakpan sa Cebu wala may apila sa kasong illegal possession of firearms nga gipasaka batok kanila niingong planted ang mga ebidensya. Si Daryl Anunciado sa detalye. Mga leader sa New People's Army nga sila Benito ug Wilma Tiamzon ug mga kaubang rebelding komunista nagpabiling hilom sa mga kasong gipasaka batok kanila. Ang manag-asawang Tiamzon gidakop ni atong Marso ning tuiga sa munisipalidad sa Aluginsan, Cebu human nalambigit sa mga krimen sa Northern Samar o illegal possession of firearms. Apan matud sa ilang lawyer nga si Attorney Rachel Pastores, wala sila planong mo-enter og plea tungod kay fabricated ra ang mga charges. Gibatikos niya ang giingong sobra ra nga security nga gihatag sa gobyerno sa giingong niyang mga gihimo-himo nga kaso. Ang arraignment gipahigayon kaghapon sa buntag sa Toledo City Hall of Justice diin bantay sarado sa gatusan ka mga pulis o militar. Wala sab gitugutan ang media sa pagsulod sa korte atol sa proceedings. Sigon ni Pastores nga gisuwayan nila og kumbinser si RTC Branch 29 Judge Ruben Altobar nga i-reschedule ang arraignment tungod kay moapila sila sa Court of Appeal sa Cebu City nga i-review ang dismissal sa defense motion alang sa judicial determination sa probable cause. Kini si Daryl Anunciado alang sa Sunstar Pilipinas. Davao City Mayor Rodrigo Duterte niingon nga ang pag-adopt sa federalism government system mao'y solusyon sa insurgency sa Mindanao. Si Maris Puyo sa report. Davao City Mayor Rodrigo Duterte nibutyag nga ang pag-adapt ngadto sa federalism nga sistema sa gobyerno ang solusyon sa rebelyon sa Mindanao ug sa dugay ng dili pagkasama sa mga resources sa Luzon ug Visayas. Sigon ni Duterte nga sa federalism, ang national government anaa gihapon apan dili na makahilabot sa mga lokal nga kagamhanan sama sa pagtukod og mga daan o furniture sa mga opisina. Dugang niya nga ang nakanindot niini mao ang matagan og tsansa ang publiko nga mahimong aktibo sa komunidad. Ug pinaagi niini mas masinati ang konsepto sa demokrasya. Kagahapon gipahigayon ang Federalism Summit sa Davao City diin gitambungan sa mga representante sa business, simbahan, MNLF ug ubang mga sektor nga mihatag og suporta sa giduso nga proposal ni Duterte. Matud pa ni Attorney Israelito Torion sa Corresu College of Law nga legally possible nga ang Pilipinas mahimong Federal Republic of the Philippines. Samtang si Duterte giklaro nga maong lakang wala nagpasabot nga duna siya'y planong mudagan pagka-presidente sa 2016. Maris Puyo, Sunstar Pilipinas. 35 ka mga individual sa Archdiocese sa Cagayan de Oro ang napiling mosalmot sa misa sa Manila Cathedral diin si Pope Francis ang mo-preside ato sa iyang pagbisita sa nasod sa Enero 15 sa sunod tuig. Ang mga napili mao sila si Reverend Father Percius Cabuno, Father Jose Isagani Villamil, Father Raul Dael, Father Jobel Gulisao, Father Rosauro Valmores, Father Ramir Colance, Father Eleuterio Datoy, Father Jose Alan Pulgo, Father Wilfredo Tukib, Father Joel Uga, Sister Elsie Gonzalez, apil sab si Sister Teresita G. Balberan, Sister Maria Perla Victoria Balbastro, Sister Carmelita Buot ug Sister Lorna Kababaan. Ang nihibiling 20 ka mga individual matud ni Father Raul Dael maggikan sa Laiti. Apan wala gibutyag ni Father Dael ang mga pangalan sa 20 ka mga tao. Paniyang gibutyag nga lakip nila mao ang mga survivors sa bagyong Sendong o gikan sa lain-laing grupo sa Archdiocese. Matud ni Father Dael nga ang pagpili sa mga representante nagikan sa napo ka mga vicariates sa Archdiocese ug ang napilian mao'y ni konsulta sa ilang mga delegates aron mopili og representante. Ang Archdiocese sa Cagayan de Oro mao'y mogasto sa accommodation sa mga representante samtang ang plane fares bahin-bahinon sa Archdiocese o sa parishes. O ganiya ang mga balita gikan sa ubang parte sa nasod.
Sa atong pagbalik ang balitang showbiz. Had your daily dose of Sunstar news? Good news! Sunstar's e-paper has a 7-day trial version. You can now check on the recent headlines on your desktops, tablets, or smartphones. From the hottest news to the latest updates on any publication. You may register with the following steps. First, go to the website www.sunstar.com.ph. Click the e-paper button on the upper right corner of the page. Click the subscribe button of the new user icon. Fill in the required field of information for registration. Once you're done, don't forget to mark the I have read and agreed to the terms of use and the privacy policy. Click Next. Step 2 will let you choose your type of subscription. Since you're subscribing for the free version, click on the Sunstar Cebu free trial. Click Next. The end of the registration will lead you to the page of today's headlines. Enjoy your 7-day free trial subscription. For more information, visit www.sunstar.com.ph. Mga kabisdak! Ani-ana ang atong magazine! Bisdak! Kabisdak ato ani gikan sa bagatan hangtod norte. Isan asa mapadpad Bisayang dako makalupad. Mahitugmaon, matinahuron, matinabangon, mapasigar buhok. Bisayang dako ehemplo sa maayong lumulupyo. Ani-ana bay? Ato ni bay? Original ni bay? Bisdak Magazine ni bay. Ang Bisdak Magazine mapalit sa Newsboys ug sa inyong suking tindahan. Aiko Melendez gustong magka-baby og balik kauban ni Jo Marie Eliana. Ay de las Alas ni padalag emotional nga suwat ngadto sa iyang 21-year-old boyfriend. Si Maris Puyo sa Showbiz Chika. Aiko Melendez gustong magka-baby balik sa iyang ex-husband nga si Jo Marie Eliana. Si Aiko na-reveal nga iyang giingnan si Jo Marie nga kung mag-edad na siya og 40 tapos single paghihapon silang duha, basin pwede silang musuway og balik sa relasyon. Matod ni Aiko nga gikatawan ra siya ni Jo Marie apan daw wala na siya nag-say og no sa maong suggestion. Gi-assure matod pa ni Jo Marie nga magpabili niyang gugma og suporta ngadto kang Aiko. Ang duha kasal sulod sa 3 ka tuig ug dunay usa ka anak. Nagbuwag sila niadtong 2003. Nakasal balik si Aiko ngadto ni Martin G. Kane niadtong 2006 apan nagpa-anal sab niadtong 2010. Ay de las Alas ni padayag og emotional message ngadto siyang 21-year-old boyfriend kinsa bag-oy lang nag-birthday. Sa iyahang Instagram account, nagkanayon ang aktres nga daghan na silang mga nagiagian ni Gerald Sibayan. Apan daw kaya ra nilang malampasan ang tanan. Gani, love conquers everything. Dugang niya nga kanunay siyang mapasalamaton sa Ginoo tungod sa pag-abot ni Gerald sa iyang kinabuhi. Gi-encourage sab ni Ay ang iyang boyfriend nga dili magpaapekto sa mga sulti-sulti sa ubang tao. Niadtong September ning tuiga lang nigawas ang mga taho sa bag-ong love life ni Ay kauban ang badminton player ug De La Salle University student. Sa Showbiz Chika, Maris Puyo. Alang sa uban pang Showbiz Chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph. I-follow po mi sa Twitter @SunstarShowbiz. Sa Lotto results, wala pa'y nakadaog sa mga premyo sa Grand Lotto o sa Mega Lotto sa mga bula kagabi. Bulahon unya ang Super Lotto 649 o Lotto 642. Ani ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Musunod ang kapalaran gikan sa Sunstar Super Balita. Dinhi natapos ang atong mga balita karong adlaw. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sab ang among mga updates sa Twitter at Sunstar Online ug sa Facebook, Sunstar Philippine News. Kini si Jai Sandoval ug kini ang Sunstar Pilipinas.